Hello. Good day sa buong mundo. At magandang gabi dyan sa inyo sa Pilipinas. Kumusta kayong lahat dyan sa Pilipinas? At kumusta ang mga Pilipino sa buong mundo, mga busing, mga baram? Okay. Ipagdasal ko sa Diyos na kayong mga Pilipino dyan sa Pilipinas na sana nasa mabuti kayong kalagayan at lagi kayong bibigyan ng magandang buhay ng ating Panginoong Diyos, mga busing, mga banam. Okay, pag-usapan natin itong si Sara Duterte. Okay, kawawa naman ito si Sara. Ang dami ng mga problema niya sa buhay niya dahil siya rin ang may gusto, kaya niya ginawa yung mga problema na yan. Di ba mga busing, mga banam? Ito na naman, may bago na naman siyang haharapin na kaso dahil kinasuhan na siya ng Department of Justice, DOJ, dahil sa kasong grave threats. Okay, mabigat po yan, pero may piyansa naman yan, mga busing, mga madam. Wala naman problema yan eh. May piyansa naman yan, yung kasong grave threats, dahil nga sa kanyang pag-utos na ipapatay ang ating mahal na Pangulo at ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan. Yan po ang dahilan kaya siya nagkakaso ng kasong grave threats. So bahala na dyan si Inday Sara, ang ating mahal na Vice President, dahil siya naman ang may gusto sa mga ganyang bagay at siya yung nag-create ng problema niya sa sarili niya. So marunong din sigurong lumutas yan. Kahit pa paano Vice President pa rin natin yan, pero kaya lang kasi lahat ng mga ginagawa niya sa sarili niya ay pang interest lamang at hindi pang peoples ang ginagawa niya, kundi pang interest lamang. Diba mga busing, mga madam? Good luck na lang sa iyo, Vice President Sara Duterte, ang iyong mga problemang dumarating sa iyong buhay. Ito pang masama, mas lalong sasakit sa ulo niya. Itong mga impeachment trial ni Inday Sara, na ang daming mga piking mga pangalan, tapos wala pang mga resibo. Yung sa hearing ni Inday Sara sa yung yesterday, yung impeachment trial, ayon sa kuha na yung auditor ng kuha na yung babae, na dami pinanood ko, grabe, dami mga pangalan, nakasama na yung mga kapangalan ng mga artista. Lapid, apelido ni Lapid, Ontiveros, Jokno, Rebilla, lahat yan. May mga pangalan pero wala namang resibo, puro nakakuha ng pera. So that's impossible talaga. How come like that? Di ba mga busing? So Inday Sara, dahil nga ikaw naman ang pumirma sa mga lahat ng mga business transaction na yan, so sa iyo talaga madidiin, Inday Sara, yung mga problema mo yan, dahil ikaw nga nag-create ng problema mo sa sarili mo. So ikaw din ang dapat lulutas sa iyong mga problema, Inday Sara Duterte, ang ating kagalang-galang na Vice President ng Pilipinas. Kaya kawawa ito si Sara, gumagawa ng problema sa kanyang sarili at patong-patong na kaso sa kanyang sarili. So good luck na lang, Inday Sara. Kung ano man ang mga problemang dumarating sa buhay mo dahil kagustuhan mo yan, lutasin mo lang, kasi hindi naman masamang maglutas ng problema kung kaya mo. Mga musing, mga banam, so sa dami ba namang mga picking pangalan na ginawa mo sa iyong impeachment trial, tapos kahapon na pinanood ko yung commissioner na audit na babae na ginamitan mo pa ng pera sa mga party-parties pa. Hindi naman sa kasama yan sa confidential funds yung
paggasto sa pera sa parties. Kung gusto mong gumasto ng pera sa party-party, ay sarili mong bulsa dapat, sarili mong pera sa bulsa mo. Di ba? Kasi gusto mo mag-party-party, nag-party ka sa dyan banda sa Tondo. O di ba? Yun naman ang totoo. O ano magagawa natin? Party-party ka pa dyan. Di ba? So, wala talaga. Yan ang gusto mo, kaya ka naiimbestigahan sa iyong confidential funds dahil sa mga malimong paggamit ng confidential fund Inday Sara Duterte. So hindi mo masisi ang mga tao dahil yung mga tao sa kanila galing yung pera na yan dahil sila ay nagbabayad ng mga tax, di ba? So kaya pagbutihin mo na lang ang iyong mga hinaharap na problema dahil hindi po small na problema yan, kundi bigger than bigger problem to yourself, Mrs. Vice President Inday Sara Duterte. Di ba? Kaya kayong mga didilis, okay? Kayong mga didilis, salip na ipagtanggol, salip na titirahin ninyo ang aming mahal na Pangulo, salip na dinadown ninyo ang aming mahal na Pangulo, tinitira ninyo ang administration. Tulungan nyo na lang si Inday Sara, mga didilis, kung paano mapabango ang kanyang pangalan bilang isang Duterte. Hindi yung tira ng tira kayo sa mga pangalan, sa mga administrasyon ng administrasyon Marcos, dahil hindi nyo matanggap ang nangyari sa mga Dutertes ay talagang bagsak na sila. Kaya kayong mga didilis, tulungan nyo na lang si Inday Sara ninyo para makabangon muli. O di ba mga didilis? Pasensya na kasi yung mga utak ninyo hanggang ngayon ay didilis pa rin ang mga utak ninyo. Kaya nga sinabihan kayong mga didilis kasi ang kikitig ng mga utak nyo mga didilis. Kaya pasensya na lang tayo dahil yun ang totoo, mga busing, mga madam. Di ba? Paano yan? So sa daming pangalan ng mga pinagsubmit ninyo sa kuha, lahat naman yun na mga pinagsubmit na pangalan ng mga wala naman sa mga birth certificate, wala naman mga kung ano-anong mga pangalan dyan. Tapos lahat yan nakakuha ng pera. Tapos ang tanong, saan napunta ang pera? So yun nga ang mali ni Inday Sara sa kanyang mga ginagawa. Hindi alam kung saan napunta ang pera ng bayan, mga busing, mga badam. Okay, hanggang dito na lang mga busing. Yan lang po ating topic. At bugbog sarado ng ating kagalang-galang na Vice President. Bugbog sarado na sa social media, bugbog sarado na sa media at social media. So wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa, Inday Sara, kahit na masama ang iyong ugali, pero talaga yun ang totoo. Ikaw ay gumawa ng kasalanan, so ikaw dapat ang maglutas ng iyong mga problema. Okay, hanggang dito na lang mga busing. Once again, maraming salamat po sa aking mga pinalanggang mga followers na hindi nagsawa sa akin. We love you all mga followers ko. Sa mga hindi pa po nag-follow, please like and share and follow at mag-comment kayo at aking babasahin at nagre-reply po naman ako mga busing mga ganun. Okay, sa mga didilis dyan, ito na naman ako na nagbibigay ng sakit ng ulo at sama ng loob sa inyo dahil hanggang ngayon ang utak niyo pa rin ay didilis. Okay, bye-bye. Ang kape pa, nice sa inyo mga busing mga badam. Peace